Alright guys, chutam kayo ng Pokulo camp. O yan, takmantala ng coffee daw na yung milk na syempre nagagamitan ay gatas na mulag o gatas ng kalabaw. Ayan. Yaman niya? Yaman na? Yaman niya, Abi? Caramel macchiato. Biscope latte. Scope, caramel macchiato. At ito yung Pinoy latte nila. Ito yung pinaka best seller daw nila. Ito naman ha. Gatas pong damulag yung gagamitan da guys. So ayan guys, from Baywalk na dinadaanan natin na one way, tuloy-tuloy lang tayo. Then kakanan tayo sa far right na yan, and then diretso lang tayo mga bossing papuntang Barangay Halong. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo dyan, diretso tayo, lumiko tayo kapag paliko yung daan, syempre mga boss. At pagpasok pa lang natin dito sa may Welcome Halong o yung arko nila, ay napakaganda na talaga ng views ng nature mga boss. Then di pa tayo nakakalayo, ay makikita mo ulit yan. We love Halong, patunay lang na umaasenso talaga yung barangay na ito mga bossing, dahil pati yung mga daan papunta sa farm ay konkreto. Ayan, pwede din tayo dyan mga boss, pero may magmamaniobra na truck, so dito na lang tayo sa kabilang daan, diretso lang tayo dito mga boss. Pasensya na kayo sa windshield natin at hindi pa nalilinisan si Ion mga boss. And then right tayo ulit dito sa kanan mga boss, then tuloy-tuloy lang tayo. And then di kayo maliligaw dyan paglagpas nyo ng school, dahil lahat ng poste ay may signage na Pokulo Camp. Then tuloy-tuloy pa rin tayo dyan, lumiko ka na lang kapag paliko yung daan mga bossing. Kaya pag nakita mo yung tulay na yan, dyan na mismo nilalagay yung mga cart ng Pokulo mga boss. Then dito sa kaliwa bandang left, ayan, yan naman yung papunta ng Dara Falls, kung familiar kayo sa Dara Falls. So tara, tignan natin kung ano pa yung makikita natin dito sa Pokulo Camp. Alright, kamusta kayo mga kaporokenyo? Magandang araw sa inyong lahat. May pagatbanapun, kaya Kapampangan, hanapin. Ngayon, nandito tayo ngayon sa isang bagong bukas na campsite or coffee shop dito sa may Halong, Porac, Pampanga. No? And then, nandito na rin tayo, and then take na natin yung opportunity para makausap natin yung owner ng Pokulo Camp. Ayan. Sir, nga ilang question lang. Ano ba yung inspirasyon natin paano nabuo itong Pokulo Camp? Unang inspiration ko dyan, sir, yung CDC Parade Grounds ng Clark na. Kasi madalas nandun ako sa vendor, sa bazaar. Nagbabazar ako doon. So, madalas nakikita ko, ang layo from Porac. Isang reason din dito, yung Pampanga kasi, pag sinabing Pampanga, tabing ilog, Pampanga. Kung itayo dito, and isang reason din, uuwi na ang Pokulo sa Porac. Dito, ito yung hometown namin. Dito talaga kami nag-umpisa, dito yung farm namin. Unfortunately, nag-umpisa kami mag-branch out sa Guagua, San Fernando, Angeles. Merong install ang Porac. Pero hindi namin siya ganun pinush. Hindi namin pinasikat sa sarili naming bayan. Ngayon minuli na kami. Ganaganang branch mi, physical branch, kinlose mi. Muli na kami Porac. So, yung install nito yung sa tapat ng 7-Eleven? Ito, yung mga kabalin natin dumadaan, siguro napansin naman nila yun. Dati may malaking kalabaw doon. So, Bere Kapampangan, from the brand na Pokulo, Bere Kapampangan. So, yun sir, di ba may city naman. Bakit nature yung napili natin? Nakita ko naman din sa trend ng mga new generation, mga Gen Z, mga mas bata, even millennials, they go to the nature na. Kasi madali magbukas ng isang coffee shop kahit saan, sa maganda yung location, pero hindi lahat may opportunity magbukas ng isang coffee shop sa isang ganitong lugar. Tabing ilog, ito, yung farm nga, nandito na rin siya. Ang inspiration ko talagang bat coffee shop, and dami na, yung gatas. Nagtitinda talaga ako ng gatas ng kalabaw para sa mga coffee shop. So yun yung pinaka-local na ingredient ng Oo. So dito sa camp, ang unang opportunity mo dito, makakatikim ka ng gatas ng kalabaw na ilalagay natin sa kape. Pero hindi ka uminom ng gatas ng kalabaw, meron naman option, yung regular milk. So yung special, yung gatas ng kalabaw. So siguro, yun na rin yung pinaka-bestseller natin dito, sir. Oh sir, definitely. Kasi yung gatas ng kalabaw, mas masarap, mas creamy, mas maputi, at mas masustansya kaysa sa baka. Ano sir, may mga future plan pa ba kayo dito? Marami sir. Bale, ang Camp Pokulo nag-uumpisa pa lang. Nasa phase 1 pa lang tayo dahil nasa riverside pa lang. Yung, ang tawag dito? Yung campsite, nag-uumpisa pa lang. Almost 3 hectares yung land. So, malaki-laki pang development. Marami pa. Kailan siya nag-start sir? Magto 2 weeks pa lang kami. Di na kami nakapag-grand opening tinatry lang namin. Bago pa lang talaga sir, kakabubukas ng talaga. Una, kami lang ng mga kakilala, kaibigan. Ang una talaga dito sa akin lang kasi pag pagod na ako sa business, stress ka na. Ako lang, gusto ko lang dito. Nakaka-relax nga naman yun. Tapos dumating yung mga kaibigan ko, nagugustuhan na nilang pumunta dito. Sabi ko, why not? I-share natin sa public yung experience namin dito na nakaka-relax. Walang ingay, walang dumadaan ng maraming sasakyan, ilog lang.
Yung maririnig mo. Tsaka yung mga ibon dito. Very wild. Wild na mga ibon. Na meron pang ano dyan, sir? Tuko. Sa gabi, maririnig niyo yan. In one word, yung... Itong lugar na to? Yung camp. Siguro, unwind. Talagang maa-unwind kayo pag pumunta kayo dito. At isa rin sa pinapromote namin dito is yung Dara Falls ng Halong. Malapit lang din. Malapit dito sa camp. So, ayun, gusto naming makaboost din yung local tourism dito sa Porac and dito sa barangay na to. So, pag nagpo-promote kami ng camp, lagi namin sinasama yung Dara Falls. Dara Falls. Sa two-way process, sir, pinopromote namin yung Dara Falls, tapos yung mga pumupunta talaga doon, pwede nang dumaan dito. Yes. Tapos yung naman guest namin na galing ibang lugar, dinadala namin doon, pinapakita namin. Yung mga gustong, ano ba, open ba? Magpa-franchise? Ganyan. Kailangan natin pag-usapan nito. They need to talk to me kung bakit nila gustong mag-franchise. Kasi hindi namin pwedeng ipagkatiwala lang yung brand para lang kumita. Oh, yes, sir. May mga franchisee na, sige, kuha lang kayo, bayad lang kayo, ito na. Kami gusto namin mapangalagaan yung brand. Baka kasi, mapabayaan. Kaya dapat talaga, masusing usapan muna. Bakit nyo gustong i-franchise yung brand? Bakit nyo gusto yung gatas ng kalabaw? Yes. Before namin siya ibigay, kailangan talaga namin makita yung gusto mag-franchise na talagang gusto niyang i-promote yung local brand, local na produkto. Hindi lang siya business lang. Meron siya dapat gustong iambag sa kultura at sa tourism. Ganun siya dapat. Hindi lang siya bayad ka, okay na tayo. Yun, mas maganda nga yun, sir. Siyempre, kailangan natin ingatan yun, no? Yung tayo, yun yung punan natin, yung mismong pangalan ng Pukulo. Then, ito, sir, yung mga, ito, nakita na namin din to online, Milk chips. Oo, sir, napakagandang kwento niyan. Yan yung isa sa pinagmamalaki ng Pukulo. Gawa sa Pampanga, gawa sa Porac, original, the first ever, unang nakagawa ng chips gawa sa gatas ng kalabaw. Yan, sir, intellectual property na yan, na-register natin sa DTI na ang Pukulo ang cow na gumawa ng chips galing sa gatas ng kalabaw. Walang added sugar, basta gatas lang ng kalabaw yan, sir. Wala na kami dinagdag. Yung sekreto na lang dyan, paano namin ginawa? Pero yung ingredients, isa lang. Gatas lang ng kalabaw. Wala na kami dinadagdag. Yun talagang paggawa, yun ang mahirap. Diyan yung namin. Ang kwento niyan, sir, nasiraan ako ng maraming gatas ng kalabaw na panis. Ayoko na maulit. So, nag-isip ako ng isang produkto na maiiwasan yung ganung pagkalugi. At naisip ko yan, sir, dito sa camp. Dito ko yan naisip. Habang namumroblema ka doon sa lugi mo, mga losses mo, nasirang gatas, lumabas yan dito. Habang nandito ako sa camp. Kaya mga ibang business owner na namumroblema, punta kayo dito. Baka dito nyo makita yung solusyon ng mga problema natin sa mga Grabe, negosyo. no? From a problem to a Product, sir. opportunity. Product. Ayan. So, yun lang, sir. Sige. Thank you po. Pala yung park, no? Oo. Sa next balik niya, sir, marami pa yan. Marami pa kaming gagawin. Mag-uumpisa pa lang tayo. Iwit mo, pare. Kasi yung mga pang families, sir. Oo. Yung mga bata ay mag-enjoy talaga dyan. Yung sir, yung mga nagka-camping na hindi masyadong hardcore, hindi mo kailangan magdala ng gamit. Hindi ka na sir, parang beginner na camping experience, pwede na. Yung hindi ka pa experience, hindi mo pa alam anong dadali mong gamit, hindi mo pa alam anong equipment. So, pwede sila mag-overnight, sir? Currently, sir, yung overnight namin, minimum of 20 packs. So, hindi pa kami nag-open ng mga single or dalawang tent lang. So, 20 packs muna. And highly invited yung mga nag-overland kasi ang ganda dito, sir. May nag-try. Yung mga sasakyan nila dito, Sir. hinilera nila. Tapos sa taas ng sasakyan sila natulog. Canopy. So, paggising nila, may ilog. Sa kabila naman yung campsite. Bundok. Tsaka yung... So, to, sir? Almost 3 hectares din ng Luwag pa, sir. medyo malaki. So, marami pa. Marami pa tayong gagawin. Actually, sir, first part pa lang. Meron pa doon. Anong oras pala siya nagbubukas? 4 nag-start na. Nagsiset up na kami, nagre-ready na. Pwede na pumunta ng 4. Tapos 1 o'clock, dun, as long, yung last order lang namin 12:30. 12:30. Tapos naman yung pagkuklose hanggat kaya, pwede naman. Di naman kami strict dun sa 1 o'clock. Kasi minsan, ang sarap mag-unwind. Usually mga customer namin, sir, nag-stay dito more than 1 hour. So, siyempre, yung mga dumating ng late, ayan lang namin sila mag-stay. They can stay longer. Yung last order lang namin na 12:30. So, pero best time talaga ito, no, yung sunset. Ako, sir, I recommend talaga yung sunset kasi tingnan mo naman yun, sir. Pagkatapos niyan, yung ganda rin lang ng mga ilaw paggabi na, no? Opo. Ito yung sinasabi nilang interior design. Hindi ka yung gumawa. Oo. Di ba kung nag-design ka, wala na kaming ginawa. Actually, sir, kung titingnan mo, ang binebenta talaga dito, pinapa-experience, yung nature, yung talagang magaling na nag-design ang gumawa niyan. So kami, naglagay lang ng upuan. Parang ganun lang ginawa namin.
Yung ano din sir, accessibility niya sa daan. Oo. Hindi siya campsite na kailangan mo mag 4x4 or kailangan mo kahit nga mag-tricycle ka lang sa kanto, kaya ka nilang hatid dito. Magbabike. Kayo mga taga ano sir, ibang barangay, umiikot lang, naglalakad. So very accessible siya, hindi siya Tulad nga kanina, yung sasakyan ko, maliit lang yun, yung iyon. No, sir, kung, Kasi concrete na lahat ng daan. kung nag-isip ka sa campsite, agad mong isipin, baka 4x4 ang kailangan or kailangan ng... Tumawid pa ng bundok na. Dito, hindi na sir, yung tulay lang, ayun na. So, ano lang, malapit lang siya sa residential, accessible naman. Sa mga nag-overnight, pag may 7-Eleven naman, pakalapit lang. Ay, mga empleyado mo dito, sir? Mostly mga sir, students. So we're trying to help the working students mabigyan ng opportunity din mag-work. So very flexible kami dun sa mga work schedules nila. Kung may pasok sila. And very all local. Dito lang. Sa Halong, sa mga nearby barangays. So very puro taga-Porac. And yun nga, yung mga nag-aalaga din sa mga kalabaw namin. Yung mga kapatid nating Aita na mas marunong pagdating sa pag-aalaga. Mas biyasan. So, di tayo tangkagalingan da. Pero tsula rin kaya, sir. Detang damo lang mo, sir. At the moment, at lalo po kasi kailangan tang mga dikot keng bundok. Kasi ginamit mo yung kaida. Pero soon, sir, uli mi nala. Kita kayo, pwede kang gumatas. Ito yung workout mi. Pag minta kayo, niaranasan mong gumatas. So, re-ready nila mo rin facility sa pong gamit para makakaila. Maka-experience lang gumatas. Yan, tutuki. Susunod na pagbalik natin, ay try natin gumatas ng kalabaw. Kalabaw, ha? Hindi baka. Yan sir, ini talaga yung model. So, kanya may simula yung pukulo. Sir, kanya may aqua yung logo. Talaga, sagu. Ang po yung gatas ay puklo. Ayun yung tutong puklo, sir. So, marakal Kapampangan, de balitang salitang puklo. Ayun po yung puklo. Kuno ko rin luluwaling gatas. Pamilyar lang rin halo, itang puklo babi. Yapin na rin, puklong damulag. Yapin mintan damulag din kay... Yung mga anak yapin kanini, sir, yung picture mo. Yarin kay min, milk rin, pinakadakal ng gatas. Meron siyang 8 liters. Mabiyay pa yan, sir? Kasi mabiyay pa, sir. Baka kipisalini. Atwanan ko niya kako. Sige. Dito nagsimula, Poraqueño vlogger, sabay sa saya. Camera on, kwela ang dala. Content na tatatak, iba talaga. Laging trending, laging astig. Good vibes lang, walang ma-look at the script. Poraqueño pride, ito'y sumisigaw. Sama-sama tayo, abot hanggang araw. Ang paborobot, solid ang tropa. Poraqueño vlogger, puro bawang sigla. Poraqueño vibes, tara namin to. Good vibes sa lahat, tara na, let's go. Every vlog may kwento o trip. Pag nag-post kami siguradong hit. Kasama ka sa sayo, walang iwanan. Family vibes, lahat kasali dyan. Pork represent, ito nagugat. Vlogger squad,